Alam nyo, may napaka-interesting na kwento sa Bible sa part ng Exodus. Ito yung time pagkatapos na yung mga Israelita ay gumawa ng Diyos-Diyosan at sinamba nila. So nagalit si Moses, yung leader nila, at nagalit din ang Diyos sa kanila dahil nga kasalanan yun. No? So ang gagawin ng Panginoon, i-wipe out niya na sila. Pero namagitan si Moses. No? And eventually ang Diyos, hindi niya sila wipe out because si Moses ay namagitan. Pero sabi ng Panginoon, imbes na sasamahan niya sila doon sa promised land, sa lugar ng prosperidad, sa lugar kung saan maraming pagkain, sa lugar kung saan nandun yung mga blessings, ng mga material blessings na wala sila sa Egypt. Or posibleng meron man pero mas abundant doon sa promised land. Sabi ng Panginoon, o sige, punta na kayo sa sa promised land, sa lugar na pinangako ko sa mga ninuno ninyo, kila Abraham, Isaac, at Jacob. Go on, punta na kayo doon. Pero hindi na ako sasama sa inyo. Magsisend na ako ng mga angels and you go. Huh? My angels will go with you to secure you para hindi kayo mapahamak. Pero ako, hindi na ako sasama sa inyo. At nung narinig nila to, na-disappoint sila, nalungkot sila. Parang yung pakiramdam na mag-field trip kayo, pero yung alam nyo madatong na marami sanang contribution para sa field trip, hindi na siya sasama. Parang, I think, halos ganun yung pakiramdam. Siguro mas deep, mas grabe yung kanilang naramdaman. And then sabi ni Moses, bakit? Paano nila malalaman o paano malalaman ng mga bansa, ng mga taong makakita sa amin na kami talaga ay pinagpala? Paano nila malalaman na kami talaga ay pinili ng Diyos? How will they know? How will they know na kami ay different sa kanila? Moses at yung mga Israelites understood at that point na what makes them different sa ibang tao at kung ano yung pagkakakilanlan nila ay hindi yung prosperity, hindi yung dami ng pagkain, hindi yung security. Yung security kasi nandun yung angels to protect them. It's not even that. Ang pagkakakilala nila ay ang presensya ng Diyos in the midst. Ito yung napakahalagang inote because many years ago I've heard a person saying na may mga naririnig siya sa kanyang, especially sa kanyang tatay, na sinasabihan niya yung mga taong dumadaan na, uy, pinagpala ng Diyos, ang ganda ng buhay. Uy, yung presensya ng Diyos na sa kanya kasi okay siya, secure siya. Uy, yung presensya ng Diyos na sa kanya kasi dami niyang pera. Yun ang tendency ng tao to equate God's presence or to equate God's blessing sa isang tao through material things. But for Moses and the Israelite, hindi siya ganon. The true blessing for the believer, for God's people, is God's presence. Material blessing, pwede. Security blessing, pwede. But like Israel, a person can have security, prosperity, you name it, yung gusto ng tao, and yet without God's presence. And for Moses, hindi nila ititrade yung prosperity and security sa presensya ng Diyos. For them, that's what makes them different. That's what makes them who they are. God's presence. So, be very careful to equate God's blessing sa mga bagay-bagay na nahawakan, mga bagay-bagay na nakikita. We may enjoy them and give thanks to God for them. But eventually, the blessing na dapat ni-aspire ng isang manampalataya ay yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay.